So maulang weekend sa gitna po ng tag-init. Inulan na maraming lugar sa Metro Manila ngayong araw at bumuhos sa malakas na ulan na nagpabaha sa ilang lugar sa Quezon City. Bukod sa Metro Manila, nakaranas din ng pagulan sa ilang probinsya sa Luzon at Mindanao. Ang paliwanag dyan ng Pag-asa, tutukan, maya-maya lang. Magandang hapon po. Tila umuugong na naman ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon po sa source ng GMA News, kasama sa diskusyon dyan ang gulo noong Miyerkules na nauwi sa pamamaril. Para kay dating Senate President Franklin Drilon, dapat managot dyan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Wala pang isang linggong naluluklok si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero sabi mismo ni Cayetano, meron na naman anyang pinaplanong kudeta sa Senado. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot. Isa sa 13 senador na bumoto para kay Cayetano ay ang lubutang na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ng pananatili niya sa Senado dahil sa banta ng pagsisilbi sa kanya ng ICC arrest warrant, nauwi sa gulong humantong sa pamamaril sa Senado noong Miyerkules. Umalis siya sa Senado Huwebes ng madaling araw. Ayon sa sources ng GMA News sa Senado, kabilang niya sa mga isyu laban kay Cayetano sa gitna ng pinag-uusapan anilang pagpapalit ng liderato sa Senado. Lumutang din ang pangangailangan anila ng Senate President na abogado para mamuno sa impeachment trial at isang Senate President na katanggap-tanggap sa mas maraming senador. Sa nangyari ngayon sa Senado, ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, mahirap makatiyak na mananatili sa pwesto si Cayetano. Majority is so fragile. Right now it's 12-11. So you can imagine that the political situation in so far as the leadership of the Senate is concerned is very, very unstable. The change in leadership depends on 13 senators. It can happen anytime. Para kay Drilon, nawala ng kontrol sa sitwasyon noong Miyerkules si Cayetano. That's a responsibility. Whoever is the president of the Senate, it is the sergeant at arms who fire the shots, and Pascal is under the supervision and control of the Senate president. Hirit naman ang mga dating miyembro ng UP student political groups na sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o sa masa at nagkaisang tugon. Magbitiw bilang Senate President si Cayetano. Batay sa kanilang pahayag, miyembro si Cayetano ng nagkaisang tugon nang magsilbi siyang University Student Councilor. Mahigpit na magkalabang organisasyon noon ang dalawang grupo. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Cayetano, bagamat nauna na niyang sinabing tiwala siya sa boto ng kasalukuyang mayorya. I believe in the 13, I believe in our cause. Yun nga ang challenge ko ngayon. Diba? Trabaho or mamulitika. Si Senador Erwin Tulfo na nasa minority bloc, sinabing walang kumakausap sa kanila ng kapatid na si Senador Raffy Tulfo tungkol sa pagpapalit ng Senate President. Pero sana raw, bigyan ng tsansa si Cayetano sa kanyang pwesto. Kung ako talaga tatanungin mo, siguro it's time na bigyan mo na ng pagkakataon na para makita natin kung talagang bagay siya dyan, karapat-dapat siya dyan. Si Senador Kiko Pangilinan na lumalabas ang pangalan sa sinasabing posibleng pumalit kay Cayetano, sinabing hindi siya interesado maging Senate President. Tutulong na lang daw siya at mas importante anya sa kanya ang food security kesa Senate Presidency. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nagdulot po ng takot sa ilang lugar sa Mindanao ang pagyanig ng magnitude 5 na lindol kagabi. Nakatutok si Jonathan Andal. Nabulabog ang paglalaro sa pickleball court na ito sa Cabacan, Cotabato pasado alas 7 kagabi nang biglang lumindol. Ilang segundong nagtagal ang pagyanig. Magnitude 5 ang lindol sa datos ng PHIVOLCS. Ang epicenter ay sa bayan ng General Salipada, kay Pendatun, Maguindanao del Sur. Ramdam sa Tacoron, Sultan Kudarat ang yanig. Sa isang bahay, napabalikwas at napatahol ang mga nahihimbing na aso. Naalarma rin ang mga nakatira at nagsilabasan.
Sa isang convenience store, napatakbo palabas ang dalawang empleyado. Sa tindi ng pagdinig sa tindahan, nahulog ang ilang mga paninda. Napatakbo rin ang ilang kabataang nasa isang tindahan. Sa Coronadal City, naglabasa ng mga customer sa isang mall. Agad ding nag-ikot ang ilang otoridad para makapag-inspeksyon sa lugar. Wala pang ulat ng mga nasaktan o nagtamo ng matinding pinsala sa lindol. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Patapos na raw ang first draft ng Ombudsman sa kanilang investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. Nakatutok si Darlene Kai. Mahigit 35 raw ang mga gumugulong na investigasyon sa Office of the Ombudsman kaugnay ng maanumalyang flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Isa raw sa mga malapit ng mahinog ang reklamong plunder laban sa ilang senador at congressman. Yung 61-page complaint, first draft, That's another matter. mayroon pang, mas mabigat yun. Mas mabigat Ito yung yun. conspiracy to commit plunder, Oo. which will involve everybody. Itong una, Senate and House. Senate and Everybody involved. Oh, Ayun. malapit na yan. Kaya, Malapit na yan. kaya makapal. Conspiracy na yun. No? Saka, we will detail. Kwan yan. Congressmen and senators. Hindi Kabilang sa mga iniimbestigahan ay ang mga miyembro ng small committee kung saan umano ginawa ang insertions at pagbabago sa budget base sa naging alegasyon ni Nabota City Representative Toby Tiangco. Kasama sa mga tinukoy ng mga miyembro ng small committee ng Kamara para sa 2025 budget, sina dating Congressman Zaldico, dating Marikina 2nd District Representative Sela Kimbo, 4-piece party list Representative Nonoy Libanan, at dating Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe. Nasaan na daw si Stella Kimbo? Nasaan si Manix Kasama na. Dalipe? Nasaan yung minority leader Libanan? Nandiyan na yan. It's Yun about yun. time that as a country, Oo. we face reality. Correct. Na kailangan ayusin natin ang sistema. Yun lang naman yun. Oo. And we have Kung to take... kailangan managot, panagutin. We have nagutin lang para Yun. wag nang tularan. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ni Kimbo, Libanan at Dalipe sa mga pahayag ng Ombudsman pero hindi pa sila tumutugon. Nauna na nilang itinanggi ang pagkakasangkot sa anomalya. Sabi pa ni Remulla, malapit nang matapos ng Office of the Ombudsman ang ikalawang kaso ng money laundering laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Hiningi rin namin ang komento rito ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado pero wala pa rin siyang sagot. Sabi ni Remulla, malaki ang maitutulong ng Partial Senate Blue Ribbon Committee report sa mga gumugulong ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. By September, marami tayong ifa-file pa tungkol sa flood control. Tsaka yung mga conflict of interest cases. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Sa kabila po ng mga nararanasang ulan at baha sa malaking bahagi ng bansa, nilinaw ng Pag-asa na hindi pa po tag-ulan. Nakatutok si Jamie Santos. Sa nakalipas na mga araw, nakapagtala ng pag-ulan sa ilang probinsya tulad sa Aurora, maging sa ilang lugar sa Metro Manila. Muli ring bumuhos ang ulan sa Quezon City kanina, kaya bumaha sa Quezon Avenue sa bahagi ng biyak na bato, pero ayon sa Pag-asa, hindi pa tag-ulan. Normal ito climatologically, mas dumadalas po yung occurrences po ng ating thunderstorm activity sa panahon ng tag-init. For the later half of May, mas nadalas po yung mga occurrences na ito. Throughout the day, may chances po ng thunderstorms pero usually po kasi mas mataas lang yung mga pag-ulan na ito afternoon to late evening. Maaring makatulong sa pagtaas ng water level ng mga dam ang mga pag-ulan ayon sa Pag-asa. Pero sa ngayon, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Dahil mababa na siya sa minimum operating level, ay kailangan na rin po natin i-regulate yung pagre-release ng Angat Dam sa ibang gamit po nito, kagaya ng irigasyon. Kaya sa kasalukuyan po ay binawasan na po ang alokasyon para sa irigasyon po. At by next week po ay baka po i-suspend na natin yung pag-release po sa irigasyon. May contingency measures nila silang inilatag. Dito po may mga treatment facilities po tayo dito sa Laguna Lake, At yung pong sa ngayon ay pwede rin pong gawin yung pagre-recover ng mga tinatawag na backwash ito po sa mga water treatment facilities. At sa kasalukuyan po ay pinayagan na rin po, pinahintulutan na rin po ng WRB na i-activate po yung mga deep wells, dito po sa Metro Manila para pa kung sakali po ay mangailangan ng
karagdagang supply na hindi na po kayang ibigay na Angat Dam, ay meron pong ibang mapagkukunan. Sa dulo ng Mayo o kaya'y tuwing Hunyo, karaniwang nagsisimula ang tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, bandang Hunyo rin posibleng magsimula ang El Nino at maaring magtagal sa unang bahagi ng 2027. Isang epekto niyan sa Pilipinas ay posibleng mabawasan ng ulan. Actually, in terms of El Nino, hindi pa po talaga siya officially nag-start, no? So, kung baka papunta pa po tayo doon, based po sa assessment ng ating latest climate models. Based on our latest assessment ay on the second half of the year pa po. So, second half of the year onwards pa po natin mararanasan yung peak ng effect ng El Nino. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Nasunog ang delivery truck na yan sa gitna ng tulay sa Santa Rita, Giginto, Bulacan. Ayon po sa pahinante, bigla na lang nagliyab ang ilalim ng truck. Papunta raw sana silang Pulilan para ipagawa ang fuel injector ng truck pero hindi na umabot. Tumagal ng halos kalahating oras ang pag-apula sa apoy. Sa Cebu City naman, nasa 75 bahay sa Barangay Tejero ang natupok. Umabot po sa ikatlong alarma ang sunog. Nananatili ngayon sa evacuation center ang mga nasunugan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Bukod sa Metro Manila, inulan din ang ilang lugar sa Luzon at Mindanao ngayong weekend na nagdulot ng pagbaha. Nakatutok si Jamie Santos. Lumusong sa hanggang gutter na baha kagabi ang mga sasakyan sa Barangay Manuyu 2 sa Las Piñas. Ang kalsada papasok sa isang subdivision, tila naging lawak kasunod ng ulan. Kaya napilitang lumusong ang mga residente. Pag umuulan po talagang lagi yung bumaba dyan. Naayos po yung kanal, pinalalakihan po yung Marulas Creek po. Gagawa po ng panibagong drainage na papunta po sa main creek po natin. Hanggang gutter din ang baha kagabi sa bahagi ng Aguinaldo Highway sa Bacoor, Cavite. Umulan din sa Dagupan City pasado alas 8 kagabi. Bumaha sa ilang kalsada at humupa matapos ang halos 2 oras. Ilang araw nang umuulan tuwing hapon sa Senador Ninoy Aquino Sultan Kudarat at nang sumungit ang panahon kahapon, umapaw ang mga sapa at ilog at binaha ang mga kalsada at bahay. Nalubog din pati babuyan ng isang residente, kaya sinalba ang mga baboy. Pinasok din ng tubig baha ang ilang bahay sa tabing kalsada sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Umapaw sa National Highway ang tubig at putik mula sa ilog at sapa kasunod ng pag-ulan kahapon. Sa Tampakan South Cotabato, nagka-traffic ng humambalang sa kalsada ang mga sanga at puno na napinsala ng malakas na hangin at ulan. Pinagtulungan ng mga residente at ilang motorista na alisin ang mga kalat. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon at sa Mindanao kahapon. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Isang araw bago ang inaasahang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, nagmisa at nagrally ang ilang grupo na nananawagang ituloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kabilang po sa mga dumalo ang mga kongresistang miyembro ng prosecution panel. Nakatutok si Jonathan Andal. Isang araw bago ang inaasahang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, sama-samang dumalo sa misa sa EDSA Shrine ng ilang kongresistang miyembro ng prosecution panel, sina Representatives Leila De Lima, Joel Chua at Lawrence Defensor. Humingi po kami ng pagbabasbas para tulungan kami to give us guidance, to give us strength, to give us wisdom to prosecute the respondent and to seek for her conviction para managot talaga siya. Sa kanyang homily, nagpaalala si Novaliches Bishop Teodoro Bacani sa mga senador na maglingkod sa bayan at hindi sa isang tao lang, kahit pag gaano ito kapopular, lalo na kapag nakita na ang mga ebidensya. Makonsyensya naman kayo. Huwag ninyong sasabihin, tao naman ako ni Sara hindi ako buboto laban sa kanya. Hindi ka tao ni Sara kung ikaw ay senador. Tao ka ng bayan. Panawagan sa mga senador ni Bishop Bacani na isa sa framers ng 1987 Constitution, simulan kaagad ang impeachment trial. Kasama po ako sa sumulat ng konstitusyon na yon. Forthwith, agad-agad. Sabi, huwag na kayo magpapapasok sa bato sa Senado at magbabaril sa Senado. Agad-agad.
Huwag na kayo magpapalit ng liderato na gano'n na basta-basta. Bago ang misa, nagrally sa EDSA Shrine ng ilang civil society groups. Yung sa loobin po namin, kailangan po nating ituloy yung impeachment trial na ilang taon nang inaantay ng taong bayan. Bagaman wala pang natatanggap na imbitasyon mula sa Senado, maaaring pumunta bukas sa pag-convene ng impeachment court ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Bilang paghahanda sa trial, may mga nakatoka ng articles of impeachment sa bawat prosecutor na kongresista. Ang expectation naman ho natin sa mga House Prosecution Panel, kahit hindi ho sila assigned doon sa mga specific grounds po na ito, they will still be able to prosecute and present the evidence on the other grounds, no, na hindi po sila assigned. Sinusuri na rin ng prosekusyon ng mga kukunin nilang private prosecutor at mga saksi. Si Chua naman umaasang hindi makakaapekto sa impeachment process ang tensyon sa Senado. Ito ay kanilang constitutional mandate. At inaasahan naman din po natin na ang ating bagong Senate President bilang isang abogado ay mataas po ang kanyang paggalang sa ating konstitusyon. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga naghahanap ng activities pag weekend, may bagong mapapasyalan sa Quezon Memorial Circle. Yan ang skate park na pasok sa competition standards. We can do this sa pagtutok ni Katrina Son. Sa mga hanap ay active lifestyle, may mga dagdag na mapaglilibangan sa Quezon Memorial Circle, gaya ng kanilang bagong tennis court. May tennis court po tayo, may 2 court po tayo na bagong bukas din po ngayon. Ang registration namin ay through email po namin, email ng QMC at quezoncity.gov.ph po. Mag-email po kayo doon, and then kung po siya, pwede rin kayong walk-in. Kung bakante po yung court, pwede kayong maglaro kaagad. Pati na ang skate park na binuksan nitong May 7, mula sa ramps, rails at mga obstacle na swak sa beginners at professionals. Pasok sa competition standard ang skate park ayon sa QMC administration. Binuksan po ito, ma'am, para magkaroon ng ligtas, maayos at inclusive na recreational facilities. Para ma-develop din natin yung sports na ito, mukhang may potentials po tayo ito sa international. May mga bantay rin para masigurong ligtas ang maglalaro. Kaya si Jason, pinasubok sa anak ang skate park. Na imbes na maligaw ng landas, 'di ba? Ito isa sa mga magandang outlet din, mag-skate na lang sila, 'di ba? Yung mga bisyo, malayo sila sa ganun. Enjoy rin ng ibang kabataan. Nakakaiwas din po pag cellphone. Marami ka po magiging kaibigan na mga bagong skater. Kasi po kapag nagsiskateboard ka po, magiging ka-energized at saka safe environment, tsaka beginner friendly. Patok din ang skate park sa mga young at heart. Gaya ng 53 anyos na si Kiray Asyodche. Pag hindi ka nag-skateboard, katulad namin, tinamaan ako ng sakit sa puso. Kaya nag-exercise na ako ulit ngayon. Ang 65 anyos na si Alfonso Malagonio, nagpakitang gilas din sa rampa ng skate park. Panahon na yun, ang mga nag-skateboard, medyo may kaya, mayaman. Kasi wala pang nakakabili ng board yun. So hanggang 70s hanggang 2026 yan, 2026, lalaro pa rin ako. Bukas ang skate park araw-araw mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Sapul sa CCTV sa Thailand ang pagsalpok ng tren sa bus na nasa Riles. Patay ang 8 sakay ng bus na nagliyab sa disgrasya. Nakatutok si Darlene Kai. Habang naka-red light sa intersection na ito sa Bangkok, Thailand, nakahinto sa Riles ang isang bus at mga sasakyan. Kaya pagdating ng tren, sapul ang bus, nakaladkad at nagliyab. Kita sa isa pang anggulo kung gaano kalayo nakaladkad ang bus. Nadamay rin ang iba pang sasakyan. Kumalat ang apoy at nabalot ng makapal at itim na usok ang isang bahagi ng kalsada. Pagkaapula sa apoy, tumambad ang natupok na bus at isa pang sasakyang nadamay pati isang waiting shed. Nagkayupi-yupi rin ang mga sasakyan at may mga natumbaring motorsiklo. Basag ang salamin ng tren. Ayon sa Deputy Transport Minister ng Thailand,
8 sakay ng bus ang nasawi at 32 ang sugatan. Batay sa paunang investigasyon, hindi nakababa ang barrier sa railroad crossing dahil nakahambalang doon ang bus at hindi rin agad nakapreno ang tren. Pangkargamento ang naturang tren kaya bukod sa nagmamaneho ng nagpapatakbo ng tren, wala itong ibang sakay na tao. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Bukas na nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang isa sa mga tatayong senator judges naniniwalang hindi na dapat harangin pa ang trabaho ng impeachment court. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Batay sa sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga senador, alas 3 ng hapon bukas, May 18, ang nakatakdang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Hinimok niya ang mga senador na isuot ang kanilang robe, alinsunod sa Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. Manunumpa rin sila bilang senator judges. Sa Monday, nasa order of business yon. Ibibigay sa rules like any other. Yung majority leader or acting majority leader, kanyang i-represent. No? The likely scenario is we will organize muna the Senate, so may mga committees, take that up. Matapos manumpa, deemed constituted na ang Senado bilang impeachment court. Kasunod nito, ang pagpapalabas ng summons sa loob ng 10 calendar days sa taong na-impeach. Bibigyan siya ng kopya ng Articles of Impeachment at sasabihan siyang humarap sa impeachment court sa partikular na petsa at oras. Required din siyang maghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Tsaka pala magsisimula ang impeachment trial na maaaring sa Hunyo na mangyari. Ano mangyayari pag nag-convene? May motion to convene. Ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court and then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba, aandar na yung process. Susundin mo lang yung number of days. Kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot, this number of days sumagot, then trial na kaagad. Ani Cayetano, walang plano ang mayorya sa Senado na baguhin ang rules na ito para hindi maantala ang impeachment proceedings. Maging si Senador Erwin Tulfo, naniniwalang hindi na dapat harangin pa ang trabaho ng impeachment court. Pag may humarang, may ma-questionin na natin. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Muli pong nagka-brownout sa Iloilo City kanina umaga. Sa kabila po yan ang anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na balik normal na ang status ng Visayas Grid. 16 na barangay ang nawala ng kuryente at inabot ng 1.5 oras bago naibalik ang supply ng kuryente. Inaalam pa ng power distributor ng lungsod ang dahilan ng unscheduled power interruption. Ngayon man, muli silang nag-abiso na maging handa sa posibilidad na maging manipis ulit ang supply ng kuryente sa grid. Samantala, nag-site visit naman si Energy Secretary Sharon Garin sa Olongapo Solar Power Plant na isa sa pagkukunan ng renewable energy. Nahukay ang mga buto ng 5 tao sa iisang hukay sa liblib na bahagi ng Maging Lanao del Sur. Ayon sa Philippine Army, 3 sa mga labi ay buo pa mga bungo ng ma-recover. Basag naman ang bungo ng 2, kaya hinihinalang pinaslang ang mga biktima. Kabilang sa iniimbestigahan ang impormasyong mga biktima sila ng pumalyang buy-bust operation noong 2022. Kumuha ng sample sa mga labi para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan bago inilibing sa sementeryo ang mga buto. Isinusulong ng prosekusyon na masimulan sa November 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa prosekusyon, inaasahan nilang matatapos na nila ang lahat ng pre-trial steps sa September 30. Pero sabi ng defense team naman ni Duterte, hindi pa dapat magtakda ng petsa ng paglilitis dahil patuloy lang nagde-deteriorate ang kanyang kondisyon. Hihiling daw silang masuri muna ng anilay independent experts ang kalusugan ni Duterte. I don't know about you, but Julian San Jose is now 32. Ang kanyang celebration itinaan niya sa concert kung saan pinerform niya ang kanyang newest single. Yan ang chika ni Athena Imperial.
Bilang salubong sa kanyang 32nd birthday, si Julian San Jose pa mismo ang may handog na regalo. Nagkaroon siya ng concert kagabi kung saan pinerform ni Japs sa kanyang pamilya at close friends ang kanyang mga kanta. Kabilang ang pinakabagong single niyang Kung Ikaw Ay Bibitaw. Every year, talagang mga kids ang pinagdodonatan namin. So ako, for this year, I've decided to donate some, to the Little Sisters of the Abandoned Elderly. Sa mga matatanda naman ito. This year, mas in touch daw siya sa kanyang creative side at mas naghahanda na for her future. Ako nasa process ako ngayon ng mga pagsusulat siya pag-create ng mga songs. May mga napag-investan na, may mga nabili ng mga properties. So, ayun. Para sa'yo? Sa sarili? O for the future? Pwede naman. I guess, pwede naman. For the future? Pwede naman. For the future. Dumalo at nag-perform din kagabi sina Sparkle singers John Rex at Veiled Cup Korea champion Arabel de la Cruz. Kinakiligan din ang message ng kanyang boyfriend na si Raver Cruz. Napakabuti kasi talaga ng puso niya, napakabuting tao. Witness naman tayo. So sobrang swerte ako kasi siguro may nagawa rin ako tama talaga sa buhay ko kasi sinabi ni Lord na, yan, okay yan, pwede mo magustuhan yan si Raver. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Nang maglahong parang bula si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang 3 araw na pananatili sa Senado, nakabinbin sa Korte Suprema ang 2 petisyon niya para harangin ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Noong Miyerkules, walang inilabas na TRO ang SC pero pinasasagot nito ang gobyerno. Kahapon, nagsumite ang Office of the Solicitor General ng komentong may 83 pahina. Hiling nila, ibasura ang petisyon ni De La Rosa dahil sa lack of merit o kawalan ng sapat na basehan. Sabi nila ang mga naging hakbang ni De La Rosa ay maituturing na galawan ng isang pugante na walang karapatan sa anumang judicial relief. Maihahalin tulad daw ang posisyon ni De La Rosa sa isang taong humihingi ng proteksyon sa ilalim ng batas pero umiiwas namang sumunod dito. Wala pang tugon ang kampo ni De La Rosa. Nauna namang sinabi ng abogado niyang si Attorney Jimmy Bondoc na tatalima sila sa mga legal na kautusan alinsunod sa standard procedure. Hanggang ngayon, wala pa raw silang nakukuhang kopya ng anumang warrant sa kabila ng paulit-ulit nilang request. Wala pang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni De La Rosa pero sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida noong Biyernes na may leads na sila kung nasaan ang senador. Hindi sinabi ni Vida kung saan ang leads nila. Pinunayan ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, basic sa pagpapatupad ng batas ang hindi pagsasapubliko sa mga leads sa paghahanap dahil nakokompromiso ang element of surprise. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng Justice Department. Gumugulong na ang investigasyon ng DOJ, DILG at Office of the Ombudsman sa nangyaring sa Senado noong Miyerkules. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na dapat makipagtulungan ng Senado sa mga investigasyon. Marami kaming katanungan kami sa minority. We have a lot of questions na needs answer. Siguro si Senator Cayetano lang makakasagot sa Monday. Kailangan siguro ipaliwanag and the people are waiting. Ano ba talaga? Was it staged? Where was the Senate under attack? Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Busog po ang tiyan at mata ng mga nakapiesta sa La Loma Lechon Festival sa Quezon City. Paano naman kami? Ipinarada rin ang mga lechon na naka-costume mula sa lechon capital ng bansa. Nakatutok live si Katrina Son. Katrina, parating na ba? Pia, Ivan, sa kabila nga ng malakas na buhos ng ulan kanina, tuloy ang Lechon Festival dito sa La Loma sa Quezon City at isa sa mga talagang inabangan na ay ang Budol Fight kung saan nakatikim dito ng lechon ang lahat ng mga nag-antay dito kanina sa parada. Ng malalim na pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad ng La Loma. Mga lechong nakasuot ng makukulay na costume. May tila ready para sa beach at mayroong ding isinakay sa truck ng bumbero. Kasama yan sa mga ipinarada sa pagdiriwag ng Lechon Festival. Kasabay ng pista ng patron ng La Loma, ang Nuestra Señora de Salvacion de La Loma. Nagsimula ang parada ng lechon sa La Loma noong 1990.
Kasi 1989, pinayo ang Laloma Lechoner Station. Pero nagsimula ang government-supported Lechon Festival noong year 2000. Matapos ang parada, ang mga lechon inilatag sa mahabang lamesa sa Katinatad at pinagsaluhan ng mga nakipiesta. Gusto rin po namin personally ma-experience yung Lechon Festival. Siyempre gusto po namin matikman yung lechon na galing dito sa Quezon City. Pinaghandaan ng mga lechonero ng Laloma ang pagdiriwang para magpasalamat na nananatiling buhay ang kultura ng paglelechon sa kabila ng nagbabagong panahon. Halos lahat ng buong lechoneros sumama sa parada dahil sa tourism. Alam naman naming magdadatingan ang mga turista, mga lokal na mga mamimili. Kaya maraming tinda ang lahat ng lechonan dito sa Laloma. At Ivan, mula rito sa amin sa Laloma, nandyan na ngayon sa studio, syempre, ang lechon para matikman nyo rin. Ivan, dito naman kasalukuyang nagaganap ang cultural performances at mamaya daw ay magkakaroon din ng fireworks display. Ivan? Salamat Naku, hinay-hinay para iwas kolesterol mga kapuso. Maraming salamat, Katrina Son. At maraming salamat ka. Umabot. Eto na Akalain yun. mo, nagre-request pa lang ako. Ito na pala. Oo nga, Tig-isa tayong balat. Sige. Teka muna, mag-extra muna tayo. Baka hindi tayo ngayon na ba? makapagsalita. Okay, mamaya na natin kakainin. Mamaya. Okay. Oo. Mga kapuso, yan po mga balita natin ngayong weekend. Tatabi ko muna yung lechon. Ako po si Pia Arcangel. At ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami, 24 oras. Game na.